ipinagpalit sa karangyaan, itinapon na parang basura habang dinadala ang kanilang nag-iisang pag-asa. Sa malamig na sahig, dinig ni Diwa ang halakhak nila at ang tunog ng tagay, habang sa sinapupunan niya, isang tibok ang pilit kumakapit. Hindi ka na namin kailangan, bulong ng hangin. Ngunit hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Paano babangon ang isang inang dinurog para bawiin ang lahat? Ang bawat halimuyak na kumakalat mula sa kumukulong palayok ay tila isang dasal para kay Diwa. Sa kusinang pinuno ng init at aroma ng nilulutong kare-kare, inihahain niya ang lahat ng kanyang pag-asa. Paborito ito ni Marco. At ngayon, ang kanilang anibersaryo. Isang simpleng selebrasyon na puno ng pananabik. Isang pag-asang sa pamamagitan ng init ng pagkain ay muling manunumbalik ang init ng kanilang pagsasama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang sinapupunan, kung saan ang maliit na buhay na kanyang dinadala ay tila nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas. Ito na marahil ang kulang, ito na ang magbubuklod sa kanila ng tuluyan. Habang maingat niyang hinahalo ang sarsa ng mani, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa katabing silid-aklatan. Boses ni Marco. Ngunit hindi ito ang boses na pagod mula sa trabaho o ang boses na iritado sa mga problema. Ito ay isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Malambing, puno ng pangako, at may halong pananabik. Isang boses na hindi para sa kanya. Don't worry, Mahalina. Konting tiis na lang. Narinig niyang bulong nito sa kausap sa telepono. Malapit na. Malapit na tayong magkaroon ng isang kinabukasang walang anumang hadlang. Ang sandok na kahoy ay bumagsak mula sa kanyang nanlalambot na kamay. Lumikha ng isang kalansing sa sahig na tila yumanig sa buong pagkatao niya. Biglang nanlamig ang kanyang mga palad. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip na para bang may isang kamay na humihigpit sa kanyang puso. Ang amoy ng kare-kare na kanina lamang ay simbolo ng pag-asa. Ngayon ay tila nakakasulasok, nagpapaalala sa kanya ng isang kasinungalingan. Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na naglakad patungo sa silid-aklatan. Nakatayo si Marco malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, hawak ang telepono. Sa pagpihit nito at pagkikita ng kanilang mga mata, ang ngiti sa labi ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng pagkagulat at pag-aalala. Diwa, anong ginagawa mo dyan? Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Marco, sino yon? Tanong ni Diwa. Ang boses niya ay garalgal, nagbabantang mabasag anumang sandali. Sino si Mahalina? Isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa mukha ni Marco. Ang pagkagulat ay napalitan ng inis. Ano ka ba naman, Diwa? It's a client. Napaka-stress mo na naman. You're overthinking things again. Huwag mo akong gawing tanga, Marco. Pakiusap niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig ko lahat. Kinabukasang walang hadlang. Anong ibig sabihin nun? Lumapit si Marco, pero hindi para yakapin siya. Hinawakan siya nito sa braso. Ang pagkakahawak ay may diin. Listen to me. Buntis ka. Kaya nagiging emosyonal ka. You're imagining things. Mahalina Del Mar is a business partner, nothing more. Naiintindihan mo? Ang bawat salita ay parang sampal. Ang pagtanggi, ang pagbaliktad sa sitwasyon, ang paggamit sa kanyang pagbubuntis bilang dahilan, lahat ay tila mga patalim na tumatarok sa kanyang puso. Business partner, pero ang lambing ng boses mo. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, isang malamig na boses ang pumuno sa silid, nagpatigil sa kanilang dalawa. May problema ba rito? Si Doña Esme, nakatayo sa may pintuan, ang mukha ay walang emosyon, ang mga mata ay matalim na nakatuon sa kanya. Bago ito pumasok, saglit itong may kausap sa telepono at narinig ni Diwa ang mga huling salita nito. Siguraduhin mong malilinis ang anumang gulo. Mama,
sabi ni Marco, na tila nakahinga ng maluwag. Hindi pinansin ni Doña Esme ang anak. Ang tingin nito ay nanatili kay Diwa. Isang tingin na nagpaparamdam sa kanya na siya ay maliit at walang halaga. Diwa, narinig ko ang sinasabi mo. Wika nito sa mahinahong tono na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. At hayaan mong bigyan kita ng isang paalala. Sa pamilyang ito, ang dangal ang pinakamahalaga sa lahat. Anumang iskandalo, anumang tsismis na maaring makasira sa pangalan ng mga Lazaro, ay hindi ko palalampasin. Nakakaintindi ka ba? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos, isang babala. Sa isang iglap, naunawaan ni Diwa ang lahat. Alam ni Doña Esme. Alam niya ang tungkol kay Mahalina at wala itong pakialam. Ang mahalaga lamang ay ang pananahimik, ang pagpapanggap. Walang sino man ang kumampi sa kanya. Walang sino man ang nagtanong kung ayos lang ba siya. Sa harap ng kanyang biyenan at ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang sakit ng katotohanan ay 2 beses tumama sa kanya. Una, ang pagtataksil ng kanyang asawa. At ang pangalawa, ang malamig na pagwawaksiso ng pamilyang inaakala niyang kanya na rin. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng silid, habang si Doña Esme ay marahang umakay kay Marco palabas. Naiwan siya sa katahimikan kasama ang amoy ng niluto niyang kare-kare na ngayon ay simbolo na ng kanyang kabiguan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang tanging kakampi niya sa malaking bahay na yon. Sa gitna ng karangyaan, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito katinding pag-iisa. Ang bawat sulok ng Lazaro Medical Center ay pamilyar kay Diwa. Ngunit sa araw na yon, ang bawat pasilyo ay tila humahaba at nanlalamig. Nagpunta siya roon para sa kanyang regular na check-up, mag-isa. Ito sana ang kanlungan niya, isang lugar kung saan ang tibok ng puso ng kanyang dinadala ang magiging musika sa kanyang tainga. Isang paalala na mayroon pa siyang dahilan para lumaban. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila mas mabigat pa kaysa sa kanyang dinadalang sanggol. Ang bawat puting pader ay tila nangungusap ng pag-iisa. Ang amoy ng antiseptiko ay tila nagpapahiwatig ng isang karamdamang hindi kayang gamutin ng siyensya. Sa malawak na lobby, habang naghihintay siyang tawagin ang kanyang pangalan, isang anino ang tumabon sa liwanag sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng kanyang paningin, ang mukha ni Mahalina del Mar na may mapanghamak na ngiti ang sumalubong sa kanya. Well, look who's here, sabi ni Mahalina. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason ng kawawa ka naman. You look so stressed. Hindi ba dapat inaalagaan ka ng asawa mo lalo na't you're carrying his burden? Pinigilan ni Diwa ang sarili na sumagot. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag at marahang tumayo. Naghahanap ng daan upang makaiwas. Excuse me? Oh, alis ka na agad. Humarang si Mahalina sa kanyang daanan. Bakit? Dahil ba totoo ang sinabi ko na kahit anong gawin mo, you will never be enough for him? Isang babaeng taga-probinsya na walang maipagmamalaki kundi ang tiyan niyang lumalaki. Hindi na niya kaya pang makinig. Mabilis siyang naglakad patungo sa elevator. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit bago pa man sumarado ang pinto, isang kamay ang pumigil dito at pumasok si Mahalina sa loob. Dala-dala ang kanyang mapanuyang ngiti. Sa loob ng maliit na espasyo, ang katahimikan ay nakakabingi. Isang mahinang tunog ang naghudyat sa pagsara ng mga pinto ng elevator. Nanatiling nakatingin si Diwa sa mga numero ng palapag na dahan-dahang tumataas. Bigla, naramdaman niya ang isang paggalaw sa kanyang tabi. Sa isang sulok na hindi abot ng maliit na kamera sa itaas, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Nakita ni Diwa si Mahalina na kinakalmot ang sariling braso gamit ang mahahabang kuko. At sa susunod na iglap, bago pa man makapag-react si Diwa, naramdaman niya ang isang malakas na tulak.
Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na bakal ng pader ng elevator at isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Kasabay ng pagbukas ng mga pinto ng elevator sa tamang palapag, bumulagta si Mahalina sa sahig, humahagulgol. Ipinapakita ang mga gasgas sa braso. "Tulungan niyo ko! She attacked me! Sinaktan niya ako!" Ang mga tao sa labas ay napatingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at paghuhusga. Nakita nila si Mahalina na umiiyak sa sahig at si Diwa na nakasandal sa pader, namumutla at sapo ang kanyang tiyan. At pagkatapos, isang boses ang narinig ng lahat. Isang boses na puno ng pag-aalala. "Mahalina!" Tumatakbo si Marco palapit sa kanila. Ngunit hindi kay Diwa siya lumapit. Walang pag-aalinlangan, nilampasan niya ang kanyang asawa at marahang inalalayan si Mahalina. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita ni Diwa sa mga mata ni Marco ay hindi pagkalito o pagtatanong. Nakita niya ang purong paninisi. Ang kirot sa kanyang puson ay lalong tumindi, na para bang mayroong kung anong nababasag sa loob niya. Ang mga boses sa paligid ay tila naglalakbay mula sa malayo, humihina at umieko. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang pag-aalala sa mukha ni Marco. Isang pag-aalalang hindi kailanman magiging para sa kanya. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan, ang mga kamay niya ay kagyat na yumakap sa kanyang sinapupunan. Isang huling kilos ng isang inang pilit, pinoprotektahan ang kanyang anak. Nagising si Diwa sa liwanag ng ilaw sa kisame at sa pamilyar na amoy ng ospital. Isang doktor ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha ay seryoso. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura sa silid, ngunit wala roon si Marco. "Mrs. Lazaro!" Nagsalita ang doktor sa malumanay, ngunit mabigat na tono. "We need to talk about your baby's condition." At sa mga sumunod na salita ng doktor, isang balitang gumimbal sa kanyang buong mundo ang kanyang narinig. Isang balitang mas masakit pa sa pagkakatulak, mas malupit pa sa pagtataksil na kanyang nasaksihan, at sa pinakamasakit na sandaling iyon ng kanyang buhay, na pagtanto niyang lubusan na siyang nag-iisa. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay hindi nagdulot ng kapayapaan, bagkus ay isang nakabibinging paghihintay. Ang bawat pagdaan ng nurse sa labas ng pinto ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Diwa. Ngunit ang pumasok ay hindi ang kanyang asawa, kundi isang lalaking naka-Amerikana, may dalang leather briefcase at may malamig na ekspresyon sa mukha. Siya si Attorney Revilla, ang abogado ng pamilya Lazaro. "Good morning, Mrs. Lazaro." Bati nito, ang tono ay formal at walang bahid ng anumang pakikiramay. "I'm here to discuss a delicate matter. To be frank, the family wants this issue to disappear." Quietly, inilatag nito sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang folder. "This is an affidavit. Kailangan mo lang pirmahan. It states that you will not press any charges against Miss Del Mar. At para maging mas mabilis ang lahat, a public apology from you would be very helpful." Tila isang biro ang lahat ng narinig ni Diwa. Isang paumanhin, ako ang sinaktan, muntik nang mawala ang anak ko, at ako pa ang hihingi ng tawad? Nanginginig ang kanyang boses sa pagpipigil ng galit. "Hindi ko pipirmahan yan." Isang bahagyang pagbabago ang naganap sa mukha ng abogado. Isang pahiwatig ng pagkainip. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. "Mrs. Lazaro, perhaps you need a reminder of your position." Ipinakita nito sa kanya ang isang kopya ng kanilang kasunduan bago sila ikasal. May isang partikular na sugnay na binilugan ng pulang tinta. Ang kasunduan ng dangal. "This clause," paliwanag ng abogado, "states that if you, in any way, cause public scandal or tarnish the Lazaro family name, the prenuptial agreement is void. You will leave this marriage with nothing. At ang pinakamahalaga, idiniin nito ang bawat salita. The custody of any child will automatically go to Mr. Lazaro."
Ang hangin ay tila naubos sa mga baga ni Diwa. Xiang-sich, ito ang kahulugan ng mga salitang yon. Isang kadenang ginto na ngayon ay nagiging bakal na humihigpit sa kanyang leeg. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang pag-asa, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esme na may karangalan ng isang reyna at sa likod niya ay si Marco na umiiwas ng tingin. "Mama, Attorney Revilla," bati ni Marco. "Marco, sabihin mo sa asawa mo ang nakita mo," utos ni Doña Esme. Ang boses ay matigas na parang yelo. Huminga ng malalim si Marco at sa wakas ay tumingin kay Diwa. Ngunit ang mga mata nito ay walang pagmamahal, walang pagsisisi. "Diwa, ikaw ang nagsimula. You attacked her out of jealousy. Nakita ko. Lahat kami nakita namin. Isang kasinungalingan, isang tuwirang pagkakanulo na nagwasak sa anumang natitirang piraso ng kanyang puso. Paano? Paano nila nagagawang baliktarin ang lahat? Tapos na ang usapan," deklara ni Doña Esme. "Protect the family name, or you will lose everything, lalo na ang batang yan." Matapos nilang lisanin ang silid, naiwan si Diwa na tulala, yakap ang sarili. Naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang sinapupunan, isang munting paalala na hindi siya maaring sumuko. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Attorney Lirio San Juan, isang abogadong pro bono na minsan niyang nakasama sa isang outreach program. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at naghahanap ng numero. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang gagawin, 2 security guard ng ospital ang pumasok sa kanyang silid. "Ginang Lazaro, pasensya na po," sabi ng isa, "pero kailangan na po ninyong umalis." Inabutan siya nito ng isang opisyal na papel, isang restraining order mula kay Mahalina del Mar. Ang mga salita ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin, ngunit ang mensahe ay malinaw. Siya ang kontrabida, siya ang panganib. "Pero pasyente ako dito?" Pakiusap niya. "This is a private hospital, ma'am, at may karapatan kaming tumanggi sa serbisyo. May utos mula sa management." Walang awa, walang konsiderasyon. Tinulungan siyang mag-impake ng isang nurse na puno ng awa ang mga mata. Inalalayan siya palabas ng gusali na parang isang kriminal. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Lazaro, umaasa pa rin sa isang katiting na habag. Ang bumungad sa kanya ay ang pagsasara ng malaking tarangkahan. Maya-maya pa, bumukas ang maliit na pinto sa gilid at isang katulong ang naglabas ng kanyang maleta at walang salitang inilapag ito sa bangketa. Isang malakas na kalabog ang nagpahiwatig ng tuluyang pagsasara ng mabigat na tarangkahan. Nakatayo siyang mag-isa sa labas, kasama ang kanyang mga gamit. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng dumilim at pagkatapos, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi na humalo sa luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Ang ulan ay walang pakundangan sa pagbuhos, bawat patak ay tila isang paalala ng malamig at malupit na katotohanang bumabalot ngayon kay Diwa. Yakap ang sarili habang nakaupo sa basang bangketa, ang kanyang maleta ay tila isang dayuhang bagay sa tabi niya, isang saksi sa buhay na bigla na lang ipinagkait. Ang dating mansyon na tinawag niyang tahanan ay isa na lamang madilim na anino sa kanyang likuran. Ang mga bintanang may ilaw ay tila mga matang mapanghusga. Isang pamamanhid ang unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa sa nanunuot na lamig ng kanyang basang damit. Hindi niya alam kung saan pupunta. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay isang dayuhan sa sarili niyang mundo. Sa huli, ang pag-aalala para sa munting buhay sa kanyang sinapupunan ang nagtulak sa kanya na tumayo. Dala ang mabigat na maleta at mas mabigat pang puso. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon, papalayo sa mararangyang kabahayan, patungo sa mga eskinita kung saan ang mga ilaw ay mas madilim
at ang mga anino ay mas mahahaba. Sa isang masikip na kalye, kung saan ang amoy ng pinipritong isda ay humahalo sa halimuyak ng mamasa-masang lupa, isang maliit na karatulang nakasulat sa karton ang nakaagaw ng kanyang pansin. Kwarto for rent. Ang gusali ay luma, ang pintura ay bakbak na. Ngunit ang isang bukas na bintana sa ibaba ay nagpapakita ng isang pamilyang nagsasalo sa hapunan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kumatok. Ang nagbukas ay isang babaeng may edad na. Ang muka ay gusot sa pagod, ngunit ang mga mata ay alisto at mausisa. Siya si Aling Nena, ang may-ari ng paupahan. Ano ang kailangan mo, Hija? May bakante pa po ba kayong kwarto? Halos pabulong na tanong ni Diwa. Tiningnan siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling damit na basa, ang malaking tiyan, ang maleta, at ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Walang maraming tanong, isang tango lamang ang isinagot nito. Halika muna sa loob, basang-basa ka. Baka magkasakit ka niyan. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay maliit at simple. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakatanaw sa pader ng katabing gusali. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang apat na sulok ng silid na iyon ay tila isang palasyo, isang silong sa gitna ng unos. Habang nanginginig niyang inaayos ang kanyang mga gamit, muling kumatok si Aling Nena. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw at isang baso ng tubig. Heto, humigop ka muna para magkalaman yung tiyan mo at nang dinadala mo, sabi nito. Inilapag ang pagkain sa mesa. Ang simpleng kabaitang iyon mula sa isang estranghero ay nagpabagsak sa pader na pilit itinatayo ni Diwa. Humagulgol siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Kasabay ng bawat subo niya ng mainit na sabaw na tila nagpapagaling sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama at nakikinig sa mga tunog ng buhay sa labas ng kanyang bintana, ang hagikgikan ng mga bata, ang mahinang tugtugin mula sa radyo ng isang kapitbahay, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero, nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Ma'am Diwa? Ako to, si Miling. Bulong ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Ma'am, nasaan po kayo? Ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Yaya Miling ay parang isang lubid na inihagis sa kanya mula sa kadiliman. Sinabi niya ang kanyang kinaroroonan. Bago matapos ang gabi, isang anino ang mabilis na kumatok sa kanyang pinto. Si Yaya Miling, may dalang isang maliit na bag at balot sa takot ang mga mata. Ma'am, heto po, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang sobrang may lamang pera. Ipon ko po yan. Gamitin niyo po muna. Bago pa man makatanggi si Diwa, may isa pa itong inilabas mula sa bag. Isang luma at makapal na kwaderno na balot sa katad. At ito po. Itinago ko po ito mula sa lumang baul ng tatay ninyo. Baka sakaling ito ang kailangan ninyo ngayon. Nang makaalis na si Yaya Miling, umupo si Diwa sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang pabalat ng kwaderno. Ang amoy ng lumang papel at katad ay nagbalik sa kanya sa kanyang kabataan sa Vigan. Sa panahong ang dangal pa ang kanilang tanging yaman, dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Sa sulat kamay ng kanyang ama, malinaw at matatag, nabasa niya ang mga salitang magiging kanyang gabay sa hinaharap. Ang dangal ay hindi sa yaman, kundi sa gawa. Ang umaga ay dumating na may dalang bagong liwanag, ngunit para kay Diwa, ito rin ay may dalang bigat ng isang bagong katotohanan. Hindi na siya si Ginang Lazaro, ang asawa ng isang tanyag na tagapagmana. Siya na lamang si Diwa Alcantara, isang babaeng buntis na walang trabaho, walang tahanan, at may pusong basag. Ngunit sa kanyang kandungan, ang nakapatong na journal ng kanyang ama ay tila nagbibigay init
Isang pangakong hindi siya nag-iisa sa labang ito. Kinabukasan, tinahak niya ang daan, patungo sa isang maliit at siksikang opisina sa Quiapo. Ito ang tanggapan ni Attorney Lirio San Juan. Ang lugar ay simple, puno ng mga naglalakihang libro at mga tumpok ng dokumento. Malayo sa karangyaan ng mga law firm na pamilyar sa mga Lazaro. Si Attorney Lirio, isang babaeng may matapang na mga mata at mainit na ngiti, ang sumalubong sa kanya. "Diwa," sabi nito. Niyakap siya ng mahigpit. "I'm glad you called. Umupo ka." Habang inilalahad ni Diwa ang lahat ng nangyari, mula sa pagtataksil hanggang sa banta ng kasunduan ng dangal, si Attorney Lirio ay tahimik na nakikinig. Ang mukha ay unti-unting nagiging seryoso. "This is a classic case of psychological and economic abuse, Diwa," paliwanag ni Lirio matapos marinig ang lahat. Gagamitin nila ang lahat ng yaman at impluensya nila para durugin ka. "The odds are against us, but it doesn't mean we can't fight." Ang mga salitang iyon, bagamat naglalaman ng isang mapait na katotohanan, ay nagbigay kay Diwa ng kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot, mayroon na siyang kakampi, ngunit ang laban ay nangangailangan ng pera. Ang kaunting ipon na bigay ni Yaya Miling ay hindi magtatagal. Pag-uwi sa kanyang munting silid, ang amoy ng niluluto mula sa karinderya ni Aling Nena sa ibaba ang nagbigay sa kanya ng isang ideya. Ang tanging yaman na dala niya ay ang mga alaala ng lutuin ng kanyang ina at ang kaalaman niya sa pagtitipid. Kinabukasan, gamit ang natitirang pera, namalengke siya. Nagsimula siyang magluto ng mga packed lunch, adobo, menudo, mga simpleng putahe na nagpapaalala sa tahanan. Inialok niya ang mga ito sa mga construction workers sa isang itinatayong gusali, di kalayuan. Sa una, iilan lang ang bumili. Ngunit kinabukasan, dumami sila. Ang sikreto niya ay hindi lamang ang lasa, kundi ang pag-unawa. Alam niya ang pakiramdam ng magtrabaho ng husto para sa maliit na kita. Kaya naman sinisigurado niyang bawat packed lunch ay sulit at nakabubusog. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda, muling dumating si Yaya Miling, palihim. May iniabot itong isang maliit na plastik. Sa loob, isang kumikinang na bagay, isang hikaw na may diamante. "Ma'am, nahulog po ito malapit sa elevator noong araw na yon," bulong ni Yaya Miling. Nakalagay po ang initials na MDM sa likod. "Kay Mahalina Del Mar po yan. At isa pa po," dagdag nito, "ang hikaw na ito ay may kapares. Pero noong nakita ko si Ma'am Mahalina pagkatapos, isa na lang ang suot niya. Patunay na nagkaroon ng paglalaban." Hinawakan ni Diwa ang hikaw. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit sa mga kamay niya, ito ay isang sandata. Isang patunay, isang binhi ng pag-asang itatanim niya sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, sa gitna ng kanyang abalang paghahanap buhay at pakikipag-usap sa kanyang abogado. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang paupahan. Si Attorney Revilla, ang abogado ng mga Lazaro, nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang mamahaling sapatos ay nababahira ng putik. May dala itong isang alok. "My clients are willing to offer you a substantial amount," sabi nito. Ang boses ay puno ng paghamak sa kanyang kapaligiran. 5 million pesos. In exchange, you will drop the case, sign a non-disclosure agreement, and leave Manila for good. Hindi mo na kailangang magtinda sa kalsada. 5 milyon. Isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang halagang makakapagbigay sa kanya at sa kanyang anak ng bagong simula. Malayo sa lahat ng gulo, tiningnan ni Diwa ang tseke na inilahad sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang tiyan. Ang dangal ba ay may presyo? Ang katarungan ba ay mabibili? 5 milyong piso. Ang mga numero sa tseke ay tila sumisigaw ng isang buhay na walang pag-aalala. Isang kinabukasang malayo sa amoy ng ginisa
at sa ingay ng masikip na eskinita. Ngunit habang nakatitig si Diwa sa papel na yon, ang nakikita niya ay hindi pera. Nakikita niya ang mukha ni Marco na naninisi, ang malamig na mga mata ni Doña Esme, at ang mapanghamak ng ngiti ni Mahalina. Ang halagang ito ay hindi bayad pinsala. Ito ang presyo ng kanyang pananahimik, ang presyo ng kanyang dangal. Hindi, mariing sabi ni Diwa. Ang boses ay kalmado ngunit buo. Itinulak niya pabalik ang kamay ng abogado. Sabihin ninyo sa mga kliyente ninyo, ang hustisya para sa anak ko ay hindi nabibili. Ang pagkagulat sa mukha ni attorney. Revilla ay mabilis na napalitan ng inis. You are making a very big mistake, Mrs. Lazaro. Hindi na ako si Mrs. Lazaro, sagot ni Diwa. Ako si Diwa Alcantara. Ang pag-alis ng abogado ay nag-iwan ng isang pakiramdam ng tagumpay sa puso ni Diwa. Isang pakiramdam na mas matimbang pa kaysa sa 5 milyong piso. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hawak niya ang sarili niyang kapalaran. Ang kanyang maliit na negosyo ay unti-unting lumago. Ang mga construction worker ay naging mga regular na customer. At di naglaon, kumalat ang balita tungkol sa masarap at murang pagkain ni Ate Diwa. Isang araw, nilapitan siya ng foreman ng construction site. Ma'am Diwa, sabi nito, napansin ko po yung mga suggestions nyo sa isa sa mga karpintero natin tungkol sa paggamit ng ibang klase ng pako para mas matibay ang kahoy. Saan nyo po natutunan yon? Ngumiti si Diwa. Sa tatay ko po. Engineer po siya. Kinuwento niya ang mga aral mula sa journal ng kanyang ama. Mga simpleng prinsipyo tungkol sa tibay ng materyales, sa kahalagahan ng tamang pundasyon, at sa paghahanap ng mga alternatibong mas mura ngunit kasing epektibo. Dahil sa kanyang payo, nakatipid ang maliit na construction company ng malaki sa kanilang proyekto. Bilang pasasalamat, inalok siya ng foreman ng isang maliit na kontrata. Siya na ang magiging regular na supplier ng pagkain para sa lahat ng kanilang manggagawa. Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Diwa, ito ay isang dambuhalang tagumpay. Samantala, sa korte, nagsimula na ang unang pagdinig. Ang silid ay puno ng tensyon. Sa kabilang panig, si Mahalina, kasama ang isang pangkat ng mga mamahaling abogado, ay umarteng biktima. Ngunit si Attorney Lirio ay handa. Nang tanungin niya si Mahalina tungkol sa kanyang hikaw, mariin nitong itinanggi na may nawawala siyang alahas. At sa puntong iyon, ipinakita ni Lirio sa korte ang hikaw na may inisyal na MDM. Miss Delmar, maaari mo bang kumpirmahin kung ito ay sayo? Tanong ni Lirio. Hindi nakasagot si Mahalina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi ito sapat para manalo sa kaso. Ngunit sapat ito para magtanim ng isang butil ng pagdududa sa isipan ng hukom. Ang perpektong testimonya ng panig ng Lazaro ay nagkaroon ng unang lamat. Ang balita ng nangyari sa korte ay mabilis na nakarating sa mga Lazaro. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Diwa ng kanyang mga pinaglutuan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba mula rito si Marco. Ang itsura ay gusot. Ang mamahaling damit ay hindi bumagay sa maputik na paligid. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa lugar na yon. Ang kanyang impyerno, ang kanyang kanlungan. Lumapit ito. Ang mga mata ay may bahid ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Diwa dati. Pag-aalala o marahil ay takot. Diwa, please! Sabi nito sa mahinang boses. Stop this! Itigil na natin to. Gawin natin to para sa kinabukasan ng bata. Tinitigan siya ni Diwa. Ang puso ay kalmado na. Hindi na nasasaktan tulad ng dati. Nakita niya ang isang lalaking duwag. Isang lalaking natatakot na mawala ang kanyang yaman. Hindi isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Ginagawa ko nga ito para sa kinabukasan ng anak ko.
Marco, sagot niya. Tinitiyak kong lalaki siya sa isang mundong alam niyang ang katotohanan ay hindi pwedeng paglaruan at ang isang ina ay hindi basta-basta susuko. Tinalikuran niya ito, pumasok sa loob ng kanyang munting silid at isinara ang pinto. Ang pagsasara ng pinto ay hindi nagdulot ng ingay, ngunit para kay Diwa, iyon ang pinakamalakas na pahayag na nagawa niya. Sa likod ng manipis na kahoy, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco, isang tunog ng pagkabigo at inis, bago tuluyang umalis ang mga yabag nito palayo. Sa sandaling iyon, walang kirot, walang panghihinayang. Ang tanging naroon ay isang malinaw at matatag na kapasyahan. Ang pakikipaglaban niya ay hindi na para muling buuin ang isang nasirang pagsasama, kundi para itayo ang isang bagong buhay mula sa mga abo nito. Kinabukasan, habang abala siya sa paghahanda ng mga paninda, muling dumating si Yaya Miling. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ng matanda ay may dalang isang mabigat na pasanin, isang kwentong matagal na nitong itinatago. Ma'am Diwa, simula nito, ang boses ay nanginginig. Kailangan niyo pong malaman ng lahat. Hindi lang ito tungkol kay Sir Marco at kay Mahalina. Mas malalim po ang ugat nito. Umupo sila sa maliit na upuan sa sulok ng silid. At doon, sa gitna ng amoy ng bawang at sibuyas, inilahad ni Yaya Miling ang isang nakaraang puno ng kasakiman at pagkakanulo. Ang lolo ni Mahalina, si Don Gregorio Del Mar, at ang ama ni Marco, si Don Ricardo Lazaro, ay magkasosyo noon. Nais nilang makuha ang isang malaking proyekto ng gobyerno. Ngunit may isang hadlang, si Engineer Apolinario Alcantara, ang ama ni Diwa, ang pinuno ng proyekto na hindi masusuhulan at hindi papayag sa paggamit ng mga materyales na mababa ang kalidad. Pinalabas nilang tumatanggap ng lagay ang tatay niyo, ma'am. Kwento ni Yaya Miling habang pinupunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ginamit nila ang impluwensya nila para sirain ang pangalan niya. At nang maalis sa pwesto ang tatay niyo, ang kontrata ay napunta sa isang kumpanyang palihim na pag-aari ng mga Lazaro. Doon po nagsimula ang lalong pagyaman nila. Ang pagbagsak ng pamilya ninyo ang naging pundasyon ng pag-angat nila. Ang bawat salita ni Yaya Miling ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagpapakasal nila ni Marco ay hindi isang kwento ng pag-ibig na nagtagumpay sa agwat ng estado sa buhay. Para kay Doña Esme, ito ay isang insulto, isang palagiang paalala ng taong kinailangan nilang yurakan. At ngayon, si Mahalina, na may daladalang galit at inggit, ang nagpapatuloy ng madilim na pamana ng kanilang mga pamilya. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katauhan ni Diwa. Hindi na ito personal na kirot ng isang asawang niloko. Ito ay ang bigat ng isang inhustisyang ipinasa sa loob ng maraming taon. Ang laban na ito ay para na rin sa kanyang ama. Para sa dangal na ipinagkait sa kanila. Sa gitna ng kanyang nag-aalab na damdamin, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Ang foreman mula sa construction site, kasama ang isang lalaking may simpleng pananamit, ngunit may tindig na kagalang-galang. Ma'am Diwa, siya po si Mr. Reyes, ang may-ari po ng kumpanya namin, pagpapakilala ng foreman. Hija, bati ni Mr. Reyes, ang mga mata ay may bakas ng paghanga. Nakarating sa akin ang mga tulong at payo mo sa mga tauhan ko. Ang mga prinsipyong binanggit mo, iyan din ang mga prinsipyong pinaniniwalaan ng mentor ko noon, isang mahusay na engineer, si Apolinario Alcantara. Natigilan si Diwa. May bago kaming proyekto, pagpapatuloy ni Mr. Reyes, isang housing project para sa mga pamilyang may mababang kita. Nais kong ikaw ang mamahala sa pagbili ng lahat ng materyales. Hindi kita bibigyan ng isda, Hija. Bibigyan kita ng pamingwit. Alam kong hindi mo sisirain ang tiwalang ito dahil dugo ka ni Engineer Alcantara. Ang alok ay isang biyaya mula sa langit, isang patunay
na ang mabuting pangalan ng kanyang ama ay hindi tuluyang nabura. Isang malaking kontrata na magbibigay sa kanya ng katatagang pinansyal para ipagpatuloy ang laban. Nang gabing iyon, matapos ang isang araw na puno ng mabibigat na revelasyon at hindi inaasahang pagpapala, pagod ngunit may bagong determinasyon si Diwa. Ngunit sa ilalim ng kanyang pinto, may isang sobrang puti na nakasingit. Walang pangalan, walang anumang palatandaan kung kanino galing. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, wala itong sulat. Ang tanging laman ay isang luma at kupas na litrato. Dalawang lalaki ang nasa larawan, nakangiti at nagkakamay sa harap ng isang hindi pa tapos na gusali. Ang isa ay ang kanyang ama, si Apolinario Alcantara, noong bata pa ito, at ang kasama niya na may parehong nangiti ng isang kaibigan ay walang iba kundi ang batang-bata, pang si Ricardo Lazaro. Ang lumang litrato ay tila isang multo mula sa nakaraan, nagyayelo sa isang sandali ng pagkakaibigan na ngayon ay nababahiran ng mapait na pagkakanulo. Ang nangiti ni Don Ricardo Lazaro sa larawan ay isang sampal sa lahat ng pinaniniwalaan ni Diwa. Magkaibigan sila. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Dinala ni Diwa ang litrato kay attorney. Lirio kinabukasan. Ang isip ay gulong-gulo. "This changes things," sabi ni Lirio habang sinusuri ang litrato. "This is not just a business rivalry that turned sour. This is a betrayal of the highest order. Kailangan nating malaman kung ano ang totoong nangyari sa pagitan nila." Nagsimula silang mag-imbestiga, hinahalungkat ang mga lumang dyaryo at mga rekord ng proyekto, naghahanap ng anumang maaaring magbigay liwanag sa biglaang pagkasira ng pagkakaibigan na yon. Habang ang kanyang laban sa korte ay unti-unting nagiging mas komplikado, ang kanyang bagong karera naman ay nagsimulang mamukadkad. Ginamit ni Diwa ang tiwalang ibinigay ni Mr. Reyes ng buong husay. Inaral niyang muli ang bawat pahina ng journal ng kanyang ama, hindi lamang bilang isang anak, kundi bilang isang estudyante. Sa tulong ng mga prinsipyo ng kanyang ama at ng sarili niyang talino sa pakikipag-usap sa mga supplier, nakahanap siya ng mga paraan para makakuha ng mataas na kalidad na materyales sa mas mababang halaga. Ang housing project ay umuusad ng mas mabilis at mas matipid kaysa sa inaasahan. Bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at sa pangalan ng kanyang ama, opisyal niyang inirehistro ang kanyang negosyo, Alcantara Legacy Construction Supplies. Hindi na ito isang simpleng pagtitinda ng pagkain. Ito na ang simula ng isang imperyong itinatayo sa pundasyon ng dangal. Ang balita ng biglaang pag-angat ni Diwa ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Doña Esme. Ang isang babaeng inaakala niyang nadurog na ay hindi lamang nakatayo, kundi nagsisimula pang magtayo ng sarili niyang pangalan. At ang pinakamasakit pa, ginagamit nito ang pangalang Alcantara. Isang pangalang matagal na nilang sinubukang ibaon sa limot. Ang pag-unlad ni Diwa ay hindi lamang isang kahihiyan. Ito ay isang direktang banta sa kapangyarihan ng mga Lazaro. Desperado at puno ng galit, nagpasya si Doña Esme na gamitin ang pinakamarumi at pinakamalupit na sandata. Isang hapon, habang naglalakad si Diwa sa palengke, narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang mga mapanuring tingin ng mga taong dati bumabati sa kanya. Isang kapitbahay ang lumapit sa kanya, hawak ang isang lokal na tabloid. Nasa front page ang isang larawan niya, kuha mula sa malayo. Ang kanyang malaking tiyan ay halatang halata. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. "Lazaro Harris' wife, may iba ng nalalaki. Sanggol sa sinapupunan, hindi raw sa asawa." Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga saksi na nagsasabing mayroon daw lalaking palaging dumadalaw sa kanya sa gabi, mga pahiwatig na matagal na siyang hindi tapat kay Marco. Ang bawat salita ay isang lason na kumakalat. Idinisenyo
para wasakin ang kanyang kredibilidad at gawing kahina-hinala ang kanyang pagkatao sa mata ng korte at ng publiko. Alam niyang si Doña Esme ang nasa likod nito. Ito ang sagot nito sa kanyang pagtanggi sa 5 milyon. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan at galit, habang yakap-yakap ang journal ng kanyang ama, tumunog ang kanyang telepono. Si Yaya Miling, ang boses ay nanginginig sa takot at pananabik. Ma'am Diwa. Ma'am, hirap itong magsalita. Nag-general cleaning po si Senyora. Pinatapon niya ang mga lumang gamit ni Sir Marco. Bago ko po dalhin sa labas, may nakita po ako sa loob ng isang lumang kahon. Ano yon, Yaya? Tanong ni Diwa. Ang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang maliit na tape recorder, ma'am. Sagot ni Yaya Miling. At may laman po itong tape. Ang maliit na cassette tape ay tila isang relikya mula sa ibang panahon. Ngunit ang bigat nito sa nanginginig na kamay ni Diwa ay mas mabigat pa kaysa sa ginto. Sa tulong ni Aling Nena, nakahanap sila ng isang lumang cassette player. Ang marahan at paos na tunog mula sa speaker ay tila hininga mula sa nakaraan. Isang lihim na naghihintay na mabunyag. Maingat na isinaksak ni Diwa ang tape. Isang mahinang kaluskos ang unang narinig. At pagkatapos, isang boses. Boses ni Marco. Mama, sigurado ka ba rito? Tanong ng boses ni Marco sa tape. May halong pag-aalinlangan. Hindi ba ito masyadong delikado? Paano kung malaman ni Diwa? Sumunod ang malamig at matigas na boses ni Doña Esme. Mas delikado kung ang batang yan ang magmamana ng yaman ng mga Lazaro. Isang alkantara? Hindi ako papayag. Si Mahalina ang kailangan mo. Ang koneksyon ng mga Delmar. This is a necessary sacrifice, Marco. Kailangan nating palabasin na siya ang may kasalanan sa lahat. A desperate, jealous wife. Madaling paniwalaan yan. I will handle the details at the hospital. Just play your part. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa tape at pagkatapos ay ang mahinang pagsang-ayon ni Marco. Okay, Mama. Gagawin ko. Pinindot ni Diwa ang stop. Ang tunog ng pagtigil ng tape ay tila nagpabagsak ng isang hatol. Naroon na. Ang katibayan. Ang buong plano mula mismo sa bibig ng mga taong nagwasak sa kanya. Hindi na ito isang laban ng salita laban sa salita. Ito na ang katotohanan. Hubad at hindi maitatanggi. Inabot niya ang tape kay Attorney Lirio kinaumagahan at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa labi ng kanyang abogado. Ang gabi bago ang huling pagdinig ay ang pinakamahaba sa buhay ni Diwa. Hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa kanyang maliit na silid ay tila nagiging isang alaala. Naalala niya ang araw na una niyang nakilala si Marco, ang mga pangako nito, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na lungkot para sa babaeng minsang naniwala. Sa mga yon, tumayo siya at lumapit sa bintana. Hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Ang buwan sa labas ay maliwanag. Ang sinag nito ay pumapasok sa silid. Nagbibigay liwanag sa journal ng kanyang ama na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at umupo sa gilid ng kama. Anak! Bulong niya sa kanyang sinapupunan. Ang mga luha ay marahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Bukas, lalaban si Mama. Lalaban ako para sa'yo, para sa lolo mo, para sa lahat ng babaeng pinatahimik at inapi. Ipapakita natin sa kanila na ang katotohanan ay parang araw. Kahit gaano pa kadaming ulap ang humarang, sa huli, sisikat at sisikat pa rin ito. Kinuha niya ang tape recorder, ang litrato, ang hikaw, at ang journal ng kanyang ama. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng kanyang bag. Ang mga ito ay hindi na lamang mga bagay. Sila ang kanyang mga sundalo, ang kanyang hukbo sa digmaang haharapin niya bukas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha.
Ang lungkot ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Bukas ay araw ng paniningil. Kinaumagahan, habang sakay sila ni Attorney Lirio sa isang lumang kotse papunta sa korte, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumaba mula rito ang dalawang lalaking matitipuno ang katawan. Ang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana ng kanilang sasakyan. Ang puso ni Diwa ay nagsimulang kumabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa paghahanda. Ito na, ang huling desperadong hakbang ng isang kaaway na alam na nilang talo na sila. Ang pagharang sa kanilang daan ay hindi na uwi sa karahasan. Isa lamang itong malinaw na mensahe ng pananakot. Kumatok ang isa sa mga lalaki sa bintana at nang ibaba ito ng bahagya ni Attorney Lirio, isang sobre ang iniabot nito. Mensahe mula kay Ginang Lazaro, sabi nito sa walang emosyong boses. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang sasakyan at mabilis na umalis. Sa loob ng sobre, isang tseke na blanko at isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita. Isulat mo ang halaga mo. Ito ang huling pagtatangka ni Doña Esme na bilhin ang kanyang katahimikan, isang huling insulto sa kanyang pagkatao. Pinunit ni Diwa ang tseke at itinapon ang mga piraso sa labas ng bintana. Ang laban na ito ay hindi kailanman tungkol sa pera. Pagdating nila sa korte, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang media ay nag-aabang sa labas, naaakit sa iskandalong unti-unting nabubunyag. Sa loob, nakaupo na sina Doña Esme, Marco at Mahalina sa kabilang panig. Ang kanilang mga mukha ay balot sa isang maskara ng kumpiyansa, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maitago ang bahagyang pagkabalisa. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng mga Lazaro ay buong giting na ipinipinta si Diwa bilang isang sinungaling at desperadong asawa. Ngunit nang si Attorney Lirio na ang tumayo, ang buong takbo ng pagdinig ay nagbago. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya na parang isang bihasang general na nag-aayos ng kanyang mga sundalo. Una, ang hikaw. Sumunod, ang mga testimonya mula sa mga construction worker tungkol sa biglaang pagbabago sa buhay ni Diwa na sumasalungat sa paratang na siya ay may itinatagong yaman. Pagkatapos, ang litrato ng pagkakaibigan ni na Apolinario Alcantara at Ricardo Lazaro na nagtanim ng duda sa motibo ng mga Lazaro. Your Honor, sabi ni Attorney Lirio sa malinaw at matatag na boses, ang panig ng depensa ay nagpipinta ng isang larawan ng isang babaeng nasilaw sa pera. Ngunit ang aming ebidensya ay nagpapakita ng ibang kwento. Isang kwento ng isang babaeng pilit bumabangon mula sa abo ng isang kasinungalingang idinisenyo para sirain hindi lamang siya, kundi pati na rin ang pamana ng kanyang ama. Objection. This is baseless speculation. Sigaw ni Attorney Revilla. Is it? Tanong ni Lirio. At sa pagkakataong yon, inilabas niya ang kanyang huling sandata. Your Honor, mayroon kaming isang ebidensya na magpapatunay sa lahat ng aming sinasabi. Isang pag-uusap na hindi sinasadyang na i-record. Ipinahintulot ng hukom na patugtugin ng tape. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan habang ang paos na tunog mula sa cassette player ay nagsimulang magsalita. Ang boses ni Marco na puno ng pag-aalinlangan at ang malamig, kalkuladong boses ni Doña Esme na naglalatag ng kanilang masamang plano. Kailangan nating palabasin na siya ang may kasalanan sa lahat. I will handle the details at the hospital. Just play your part. Ang bawat salita ay tumama sa korte na parang isang malakas na kulog. Ang maskara ng kumpiyansa sa mukha ni Doña Esme ay gumuho, napalitan ng purong pagkagulat at galit. Si Marco ay yumuko, hindi makatingin kanino man. Ang kanyang pagkaduwag ay lantad na sa lahat. Si Mahalina ay napatingin sa kanila. Ang mukha ay puno ng realisasyon na siya man ay ginamit lamang sa kanilang laro.
Isang kaguluhan ang sumiklab sa loob ng silid. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Ang hukom ay paulit-ulit na humahampas ng kanyang martilyo para sa kaayusan. Sa gitna ng lahat ng ingay, isang matinding kirot ang biglang naramdaman ni Diwa sa kanyang puson. Mas matindi kaysa sa lahat ng naramdaman niya noon. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Attorney Lirio. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. "Lirio?" sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang bata. Nakita ni Lirio ang sakit sa mukha ni Diwa at ang kaguluhan sa loob ng korte ay agad na napalitan ng alarma. Ang sigaw ni Attorney Lirio para humingi ng tulong ay mas mabilis pa kaysa sa paghampas ng martilyo ng hukom. Sa isang iglap, ang dating sentro ng atensyon, ang mga akusado, ay tila naglaho sa paningin ng lahat. Ang tanging mahalaga na lamang ay si Diwa na inaalalayan palabas ng silid. Ang mukha ay namimilipit sa sakit, ngunit ang mga mata ay nakapikit. Nagtutuon ng lahat ng kanyang lakas para sa paparating na laban. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay isang malabong alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Si Attorney Lirio ay nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, habang si Yaya Miling at Aling Nena na nakaabang sa labas ng korte ay sumunod sa isa pang sasakyan. Sila ang kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagkalinga at katapatan. Matapos ang ilang oras ng mahirap na pagle-labor, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa delivery room. Isang tunog na mas matamis pa kaysa sa hatol ng tagumpay mula sa korte. Ipinatong ng doktor sa kanyang dibdib ang isang munting nilalang, mainit at buhay. Isang babae. "Hiraya!" Pulong ni Diwa, habang hinahagkan ng noo ng kanyang anak. Ang pangalang nangangahulugang sana. Pangarap. Ang kanyang pangarap na ngayon ay nasa kanyang mga bisig. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng paghihirap ay nagkaroon ng halaga sa sandaling iyon. Habang nagpapahinga si Diwa, ang balita sa labas ay sumabog na parang isang bagyo. Ang recording ay naging pambansang usapin. Ang Lazaro Medical Center ay agad na iniimbestigahan. Ang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang bumitiw. Ang stock market, na walang awa, ay nagparusa sa Lazaro Corporation. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Si Doña Esme, Marco at Mahalina ay nahaharap sa mga kasong perjury, conspiracy at physical injuries. Ang dangal na pilit nilang iningatan ay naging abo, ipinangalandakan sa bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Kasabay ng pagbagsak ng mga Lazaro ay ang pag-angat ng pangalang Alcantara. Dahil sa iskandalo, muling binuksan ng gobyerno ang kaso ng proyektong ikinasira ng pangalan ni Engineer Apolinario Alcantara. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya, ang kanyang pangalan ay tuluyang nilinis. Ang hustisyang matagal nang ipinagkait ay naibalik din sa wakas. Isang linggo matapos isilang si Hiraya, dinalaw si Diwa ni Mr. Reyes sa ospital. "Diwa," sabi nito, may dalang isang malaking folder. Dahil sa nangyari sa mga Lazaro, ang kanilang subsidiary na construction company ay nalugi. Ang gobyerno ay nagbukas ng isang emergency bidding para sa isang malaking proyekto, ang pagtatayo ng isang malaking relocation site para sa mga biktima ng bagyo. Ipinasok ko ang pangalan ng Alcantara Legacy. Binuksan nito ang folder. Sa loob, isang notice of award. "Congratulations! We won! Tinalo natin sila, hindi sa korte, kundi sa larangan kung saan ang iyong ama ang hari. Sa larangan ng tapat at dekalidad na serbisyo. Hawak ang kontrata sa isang kamay at ang kanyang anak sa kabilang bisig. Naramdaman ni Diwa ang isang buong-buong tagumpay. Ito ang tunay na pamana. Hindi ang yaman na mamanahin, kundi ang karangalang itinatayo mula sa pawis, katapatan, at katatagan ng puso." Sa gitna ng kanyang tahimik na pagdiriwang, isang nurse ang pumasok.
Ma'am Diwa, may bisita po kayo. Ayaw po naming papasukin pero nagpupumilit. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Marco. Payat, magulo ang buhok, ang dating kumpiyansa ay ganap ng naglaho. Mukha siyang isang taong nawalan ng lahat. Diwa, pakiusap nito. Ang boses ay basag. Please, gusto ko lang makita ang anak ko. Nanatiling nakatitig si Diwa sa lalaking nasa labas ng pinto. Ang dating Marco na matikas at puno ng kapangyarihan ay naglaho na, pinalitan ng isang aninong gusot at wasak. Ngunit sa puso ni Diwa, wala nang awa, wala na ring galit. Ang naroon na lamang ay isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Umalis ka na, Marco, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Diwa, please, just one look. Pagmamakaawa nito, ang mga mata ay puno ng isang desperasyong huli na. Anak ko rin siya. Sa mga salitang yon, marahang umiling si Diwa. Dahan-dahan niyang inilapit ang natutulog na si Hiraya sa kanyang dibdib na para bang pinoprotektahan ito mula sa hangin na dala ng nakaraan. Ang karapatan ng isang ama ay hindi sa dugo nakikita, Marco. Nasa pag-aaruga, sa proteksyon at sa katapatan. Noong araw na pinili mong talikuran kami sa elevator, noong araw na tumestigo ka ng kasinungalingan sa korte, doon mo na binitawan ang lahat ng karapatan mo sa kanya. Tinalikuran niya ito, hindi na naghintay ng sagot. Isang senya sa nurse ang sapat na para marahan itong isara ang pinto na nag-iwan kay Marco sa labas, mag-isa sa kanyang pagkawasak. Ang unti-unting paghina ng kanyang mga yabag sa pasilyo, ang huling tunog na narinig niya mula sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Makalipas ang ilang araw, bago siya lumabas ng ospital, dinalaw siya ni Attorney Lirio. May dalang magandang balita. Nag-alok ang korte ng isang dambuhalang settlement para sa lahat ng pinsalang idinulot sa kanya ng pamilya Lazaro. Isang halagang makakapagpatayo sa kanya ng sarili niyang mansyon at makakapagsiguro sa kinabukasan ng 10 henerasyon. Tiningnan ni Diwa ang mga dokumento, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang abogada at ngumiti. Lirio, salamat sa lahat, pero hindi ko ito tatanggapin. Pero Diwa, ito ang nararapat sa'yo. Bayad ito sa lahat ng hirap mo, gulat na sabi ni Lirio. Ang kapayapaan ko ay hindi nabibili, sagot ni Diwa. Ang kailangan ko lang ay ang kalayaan ko at ang karangalan ng pangalan namin. Mayroon na ako noon. Ang pera, kikitain ko yan sa sarili kong paraan, sa paraang malinis at marangal tulad ng itinuro ng tatay. Ang pag-alis nila sa Maynila ay tahimik, sakay ng isang simpleng van, kasama ang kanyang ama na ngayon ay may ngiti na ulit sa mga labi, at si Hiraya na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Tinanaw ni Diwa ang syudad sa huling pagkakataon. Ang mga nagtataasang gusali na minsay sumimbolo sa kanyang mga pangarap at sa kanyang kabiguan ay unti-unting lumiliit sa di kalayuan. Hindi siya umalis na may dalang galit. Umalis siyang may dalang mga aral, isang pusong naghilom at isang bagong lakas na hindi niya akalaing taglay niya pala. Huminto ang kanilang sasakyan sa isang malawak at bakanting lote sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Dito, ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay luntian. Bumaba si Diwa, dala-dala si Hiraya. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang malaking papel na nakarolyo. Dahan-dahan niya itong binuklat sa ibabaw ng hood ng sasakyan. Ito ay isang blueprint, isang plano ng isang gusali. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang puno ng pag-asa. Hiraya Center, isang kanlungan para sa mga matatag na ina. Tumingin siya sa kanyang ama, sa kanyang anak, at sa malawak na lupain sa kanyang harapan. Dito nila itatayo ang kanilang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi nababalikan ng mga anino ng nakaraan. Isang kinabukasang sila mismo ang huhubog gamit ang mga pira-pirasong bato
ng kanilang nasirang buhay para buuin ang isang pundasyong hindi na kayang gibain ni numan. Makalipas ang 5 taon, ang Hiraya Center ay hindi na lamang isang gusali. Isa na itong tahanan na humihinga, puno ng mga tawa ng mga batang naglalaro sa malawak na hardin, ng tunog ng mga makinang pantahi mula sa livelihood workshop at ng amoy ng bagong lutong tinapay mula sa kanilang panaderya. Ang dating bakanteng lote ay isa ng munting komunidad ng pag-asa, isang kanlungan kung saan ang mga pira-pirasong buhay ay muling binubuo, mas matatag kaysa dati. Si Diwa Alcantara, hindi na ang babaeng api at basag, kundi isang respetadong leader, ay nakaupo sa isang bangko, sa ilalim ng isang puno ng mangga, pinapanood ang kanyang anak na si Hiraya na nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Ang kanyang ama, si Apolinario, na may ngiti ng muli sa kanyang mga mata, ay abala sa pagtuturo sa ilang mga babae kung paano mag-ayos ng mga sirang kasangkapan. Ang kanyang karangalan ay naibalik at ngayon ay ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa iba. Isang telebisyon sa loob ng common area ang nakabukas sa isang news program. Isang maikling segment ang ipinalabas tungkol sa mga nalimot na iskandalo. Isang mabilis na kuha ng isang matandang babae, si Doña Esme, na nakaupo mag-isa sa balkonahe ng isang maliit at nalulumang bahay, ang tingin ay blanko, nilamon ng katahimikan at ng kahihiyang hindi na mabubura. Sumunod ang isang larawan ni Marco na nakunan mula sa malayo, palabas ng isang ordinaryong opisina. Ang dating tikas ay napalitan ng pagod na mga balikat at ng isang buhay na walang kinang. Ang kanilang parusa ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang habambuhay na pagkakakulong sa isang buhay na walang dangal at puno ng pagsisisi. Napansin ni Attorney Lirio na dumadalaw noon ang pagsulyap ni Diwa sa telebisyon. Hindi ka na ba nakakaramdam ng galit? Tanong nito. Umiling si Diwa. Isang mahinahong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Hiraya at yumakap sa kanyang mga binti. Ang mukha ay masaya at puno ng pawis. Niyakap niya ang kanyang anak. Inamoy ang buhok nito na may halimuyak ng araw at ng damo. Wala na, Lirio, sagot ni Diwa. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Matagal ko na silang pinatawad. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang ginintuang sinag nito ay nagbibigay ng mainit na kulay sa buong paligid. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran ko. Pagpapatuloy niya, pinatawad ko sila para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ang huling tanikala na kailangan kong kalagin para maging tunay na malaya. Ang galit ay isang mabigat na bagahe at mas masarap maglakbay sa buhay na ito kapag wala kang daladalang anumang pabigat. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Magkasama silang naglakad pabalik sa gusali, patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang nagtayo. Ang kanyang puso ay hindi nabasag, ito ay buo. At sa loob nito, walang puwang para sa galit o hinanakit. Ang tanging naroon na lamang ay ang walang katapusang pag-ibig para sa isang batang nagngangalang Hiraya at ang isang kapayapaang mas matibay pa sa anumang pundasyon.